So hello guys, so bago pa lang like, subscribe, comment, share, lagay natin sa playlist guys sa ating spiritual life and random topics in life 24 to 2090 2000 sa ating bakit di tayo nagsawa ng mga gawin. Very important message to guys. Huwag nyo titignan yung background, importante titignan nyo yung message, yung mensahe. Yung binata ka ngayon, imagine mo ngayon nag school ka, diba? School ka, may iba na ganun. Siyempre kunti lang talagang pera natin na iipon. Instead na ipunta mo ng Red Horse yun, 100 isang araw. So, imagine mo 100 isang araw. Siguro mo mga 80 pesos. So, 180 times ano mo 30 days times 1 year times 10 years. Meron ka na mga half million siguro sa 180 lang araw-araw guys sa bisyo mo. Sa luto mo, pag-checks mo pa dyan. May iba na 5,000, 10,000 o 20,000 na babae. Yun, kung iipon mo yun, may negosyo ka na. Ipunin mo, mag-study ka paano pumili ng tamang babae, kumain ng tamang pagkain, huwag magkasawa ng maaga. Yun talaga. Maraming nagre-racing sa pag-asawa ngayon, then wala mga silang hanap buhay nga. Hindi nga nila alam paano magdisiplina ng bata or mga libro. Ayaw nila magbasa ng libro. Gusto nila YouTube lang, Facebook lang doon. Pag na-stress sila, siguro yun lang alak doon or yun lang natural habit nila. Kawawa kasi pag may nakaasawa kasi ka ng may bisyo, kawawa ka talaga. Ikaw na yung nagbibisyo at yung may asawa na may bisyo, ikaw talagang kawawa. Pagkatapos yung hindi pa religious, kahit gaano pa karaming pera yan o maganda, hindi ko talaga pipiliin yung mga ganun. Kasi ihirap ka talaga ang buhay mo, magkasakit-sakit pa. Yung bisyo mo, magkasakit ka pa. Kahit pagkain lang guys, wala pang bisyo, pagkain lang, makasakit ka nga eh. Pag may bisyo ka, mas madali, mas grabe ang sakit mo, mas grabe ang gastos mo, mas grabe pupunta mo sa ospital. Then wala kasing alam. Then religious, then nakasawa na ng maaga, then nakasakit ka. Sinong unahan mo? Paawa-awa ka na, then di ka din magkasakit ka, di ka na talaga makatrabaho, maka-stroke or high blood kasi hindi ka na pwede mapagod, kailangan ng gumastos ka na. Para din sa may anak ka na, di ba? Asawa at anak ka na. Ang gastos mo, instead sa pagkain mo, magtitipid ka na, hindi ka na magbibisyo kasi kumain ka ng maayos na pagkain kasi mahal eh. Kung biplop lang tayo or sardinas kasi nagtitipid tayo eh. Bibili tayo ng mga tuyo, mga bagoong or ginamos. Relate ko yan. Naraintindihan ko yung mga ganong buhay pero wala din silang alam, wala nang time kasi nandun na sa work nila, para sa pamilya nila, para sa anak nila. Then nung maraming ganon na nagka-cancer agad, high blood na, then wala silang naipon na pera, naubos na sa mga party, birthday, walang naipon na pera, then nagkasakit pa. You know, it's very stressful talaga sa ganong sitwasyon. Kung stressful ka naging single ngayon, stressful din kung ang sarili mo or ang partner mo sa buhay mo, ang kasama mo ay pala bisyo. Sayang ang pera mo, sayang, kawawa. Then droga doon kasi umasa lang daw, then asawa ng maaga, skandal lang iniisip nila doon, hindi nga naghanda ng negosyo. Alam mo, there are this recipe for disaster yan, yung mga ganong gawain. Din katapos nagsakit-sakit ka, bakit ka nagkasakit? Hindi ko alam na masama pala tong kape, soft drinks. Yun, pagkain lang yan guys. Yung droga, yung mga sigarilyo at alak, kung sasabihin natin sa mga doktor, hindi yun normal, hindi talaga dapat gagawin yun. Then ang problema doon, addiction. Pag anything too much guys na sobra mong nilalagay sa bibig mo, nakakasama yan, nakakasama sa bulsa, nakakasama din sa ano mo, sa lungs mo, sa baga mo, diba? Nakakasama din sa brain mo yung shabu, mga cocaine, kasi stress daw sila. Bakit? Kung stress ka, wala kasi, hindi kasi nagabayan eh. Kung mali ang trabaho mong income, mali din ang gagawin mo, kasi may course talaga yan guys. Pag ang sabi pa ni God Yahweh sa Bible, sa Proverbs, na the wealth or the riches of Abba Yahweh, He gives and He adds no pain with it. Kung kalokohan, masama ang mga ginagawa natin, hindi tayo gagabay o i-guide sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu.
Diba? Kasi masama ang ginagawa natin, hindi maganda. Yun na talaga hindi nabibless. Hindi sumasaksid yung mga gawain natin. Kasi yung bakit ka nagbibisyo, tignan mo yung mga napalabisyo. Ang pera nila galing sa masama, kinikita nila sa masama, di pupunta lang nila sa chicks at droga at alak sigarilyo. O din pagkatapos yung ginagawa nila, naubos yung pera nila sa kakabisyo nila, doon naman lumalabas yung sakit nila. Tapos yung bata nila hindi nila nagastusan, di ba? Yan pag sumakit ka din, wala ka na mapunta na anak. Ano na na-expect mo? Kamatayan. Yun lang din na hindi mo, once na tumanda ka na at nagkasakit, hindi mo na maibabalik ang oras. Hindi mo na maayos yung pamilya mo. Sana the solution is start right now. Yun lang din na pagsunod sa kautusan ni God Yahweh na gumawa ng kabutihan, huwag gumawa ng kasamaan, magnegosyo, di ba? Huwag mag-fornicate, mag-skandal ng maaga, na huwag ka sumama sa mga unbelievers sa Psalms 1. Tama yun. Tama ang sabi ng Bible, guys. Hindi nagsisinungaling ang Bible na sumama ka sa mga kapare sa simbahan mo, maging mabait, huwag kang gumawa ng masama, magdasal, magplano ng negosyo or skill, at mag-iipon ng matagal na panahon. At yung school mo parang ano lang yan admission for work lang work for business to freedom. Yun naman talaga ang purpose ng, pero mag-create ng business, guys, at mag-ipon, napakahirap yan. Pero yung bisyo, yung mga mobile games nila, madali lang nila gagawin kasi easy easy siya in the long run, araw-araw, pero habang tumatagal ang buhay, habang tumatagal ang oras at ang araw, habang tumatagal ang oras at araw na ginagawa mo yun, lalong pahirap ng pahirap ang buhay mo. Kaya nag-asawa ka naman maaga, so siyempre wala ka pang income, may gastusin ka na, mapilitan ka talaga mag-abroad, at mahirapan ka na. Wala, hindi kasi yung pera mo, trabaho sa Pilipinas, wala na. Yun ang kawawa, ang reality. Nadaya ka lang sa social media na yan, sa mga media, sa mga teleserye na yan. Maraming factor yan ano, mga dahilan Then nagpapadagdag sa problema. Ang dami talaga, bisyo, social media, mga drama, kung ano ba yung mga dahilan na yan. Minsan mga kapitbahay mo, mga friends mo, sinusuyo ka na, sige, may chicks na, sige, may alak doon, may droga doon. Sinusuyo ka pa nila kasi sumasama ka sa masamang barkada, masamang tao, hindi biblical. Kung talagang nasa religion ka, sa simbahan, hindi ka talaga magdodroga dyan, huwag ka talaga magbibisyo. Kung sa simbahan ka talaga, kasi good example tayo we are the light of this world, diba? Tapos mag-ipon, mag-build ng business, diba? Kung may bata ka, alam mo na yung gagawin, kung paano magbuntis, anong kakainin, para maganda yung resulta din. May ibibigay ka at may time sa kanila. Yun ang kailangan sa mga bata, yung pagmamahal mo, yung suporta mo sa kanila. Kasi pag hindi natin nagawa yan, mas inuna natin yung bisyo natin, mas inuna natin yung mga kabarkadahan mo doon na wala ding alam, di magagaya ka rin sa kanila, diba? Magagaya ka rin, tapos magkasakit-sakit ka, hindi mo alam ang dahilan mo. Then pagkatapos nagkasakit ka, di mo masasabay yan na mag-aral ka doon. Bakit ka nag-aral? Magtrabaho ka na doon kasi ang asawa mo galit na nasisimangot na. Wala na tayong pagkain, wala na tayong bayarin sa kuryente, tubig. Minuna po pang bisyo, hindi ka magtatrabaho. Masama yun, bad yun. Diba? Na ganong gawain na mas una, pag may pamilya ka na, focus ka na sa pamilya mo. Huwag mo na focus sa sigarilyo. Habang tumatagal yung ginagawa mo yan, magkasakit ka talaga. Pagkatapos wala tayong naipon, walang negosyo, o di mag-helper ka na lang, mag-empleyado. Di ka naman talaga yayaman dyan. Tamang pagkain lang. Sino ang nadadamage dito ng sasaktan? Ang mga bata, napabayaan mo. Hindi mo sila naturuan, hindi ka rin alam paano magturo, wala kang time. In short, wala napaaga kasi. Yun ang dahilan diyan, ang krimen. Napaaga ka ng maaga. Supposed to be bata ka pa, mag-aaral ka, mag-iipon, maghanda ng negosyo,
Hindi nauna sa skandal eh. Nauna pa doon sa mga barkada doon masasama. Droga at alak, sigarilyo lang alam nila. O, di ba? Kung masama ang ginagawa natin, di talaga yan magsasucceed. Kahit gaano pa kalaki yung perang ibibigay sa iyo. 200k, 300k pa na, kaano pang zero pa ibibigay sa iyo. Pag mali ang ginagawa mo, mali din talagang ending. Kung mali ang tinanim, mali din aanihin. Diba? Hindi yan nakagbasihan sa pera yan. Kaalaman niya, di ba? Ligtas ang may alam. Sayang lang yung pera mo din, mali lang yung kinakain mo kasi wala ka ng time na bawal pa yung corn beef, biplop. O may alam, may ugali. Or pagkatapos, wala eh. Wala talaga. Di nangasamahan mo. Wala ding alam, puro na nagagalit. Hindi biblical. So talagang maisip mo, may airplanong dumaan. Kulimlim ngayon ang sky eh, ang langit. Yun lang din na ako masasabi ko po na mahirap i-explain, mahirap i-spelling. Yun lang din, kung mag-asawa ka ng maaga din, di pa nangangarap din, games ka lang, ano pang in-expect natin? Pupo lang tayo, laro-laro lang. Parang wala ka talagang pupuntahan. Ang buhay mo parang walang direksyon, wala talagang mapupuntahan. Kung papunta ka ng Batangas to Manila, wala kang direksyon. Kung saan talaga pupunta, saan ka tigil, anong gagawin mo, wala. As in, bisyo lang ako doon, kalawang siya. Din ang bata mo, lumalaki na napabayaan mo, wala ka ng oras. Kung may pera ka at kita, tamang-tama lang talaga. Siyempre, kunti lang maipon mo. Yun din, magkasakit pa bigla. O, yun. O, pag ma-emergency ka, 10k na ngayon sa hospital. Yun na talaga ako masasabi na prevention is better than a cure. Kumain ng mga gulay, mag-inom ng mga food supplement, di ba? Yun lang din na, at iwasan yung bisyo. Useless lang lahat ng gamutan mo sa doktor, hospital o mga food supplement kung may bisyo ka talaga. Yun talagang kalawang. Yun talagang sumisira sa pagkatao mo. Sayang lang. Then, tapos, basta sundin mo lang yung mga advice ko na negosyo mo na, mag-skill, mag-ipon, huwag mag-asawa ng maaga. Kasi pag mag-asawa ka ng maaga, wala ka pang kita, gumastos ka na. Butas na yung bulsa mo, ubos na lahat. Then pagkatapos, saan ka kukuha na panggasto sa bata mo? O, okay lang, breastfeed, kakain ka pa, di ba? Etc. Siyempre, wala kang maipon, wala ka ng time. O, los trend ng panty mo, mga bra mo, mga damit mo, malulungkot ka na. Then, mag-uupahan ka lang, di ba? Balik lang yung story, paaral ka pa sa mga bata mo. Tuloy-tuloy na yung story na yan, tuloy-tuloy na ang gastusan. Mas maganda yung kahit matagal man siya, at least may pagkakitaan ka, hindi ka guilty na wala kang pera, hindi ka proud din, empleyado ka lang, then tama lang sahod mo. Ang bata mo, wala din silang alam, wala kang maituro, wala kang time, wala kang maibibigay. Tapos nagkasakit ka pa, may high blood ka, diabetes, pinabayaan mo lang kasi ayaw mo magpa-check up sa doktor kasi mahal daw, o mag self medication na lang. Then pag may mga birthday, mga Pasko, mga holiday, mga birthday doon, daming kain mga birthday foods, di ba? Inom ng soft drinks, parang 5 taon nang hindi nakainom. Anong nangyari sa katawan mo? Wala. Tawag ito, oxidize. Ito mga Usana, si Essential, yung mga ganda talaga, si For Life, pang immune to eh. Food supplement to siya, hindi to sa medicine. Okay. Mga recommended dito sa mga expert din eh. Sa mga drugs and food supplement. Talagang maganda. Ito, ayan, For Life, transfer factor. Yan. Then, Usana at saka si Distina 1. Pag masabay lang yung tatlo na yan, guys, talagang maganda talaga. Yun lang din masasabi ko po na hindi talaga madaling mabuhay sa mundo. Pero dahil sa pagmamahal ni nanay tatay, nakakaya natin, lalo na sa love life mo, sa mga crush mo, diba? Pero, yun naman talaga dahilan eh. Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, anak mo, asawa mo, at mga kapatid mo. Yun naman talaga dahilan eh. Paano mo ma-enjoy yung pera mo? Marami ka kang pera pero wala kang mabibigyan, wala kang malapitan. You cannot enjoy the money. Yun ang iba na walang nagagawa sa pera. Ito droga na lang doon, hindi pa nag-aaral. Marami kasing aralin ang buhay. Hindi lang sa skill at
skill at business lang. Kailangan mo aralin yung financial management, yung business, at yung kalusugan. Kailangan ding aralin yan. Pagkatapos, kailangan mo aralin yung Bible. Kailangan mo aralin yung be curious. Marami akong nagagawa guys kasi single tayo. Wala tayong jowa, wala tayong uyab, di ba? Wala tayong anak. So marami tayong magagawa. Yun ang advantage. So sana kung binata ka, mag-ipon ka, maka-business ka. Kung okay na yung kitaan mo, pwede ka na mag-anak, mag-asawa doon, walang problema. Pagpakasal ka na, wala na problema mo kasi natutupad mo na ang pangarap mo. Sana bata pa sana ko, dapat ko ginawa ito. Pero bago ko to nalaman itong kaalaman na to, yung kabataan ko, sinasacrifice ko talaga yon. Diba? Dami tayong pinagdaanan ng mga trials, difficulties, mga challenges sa buhay. Kung mahirap din maging single, lungkot ka rin. Mukhang pangit din yung tsura ko dati. Hindi ko naman minalit yung sarili ko. Wala din pera, wala din. Nangangarap lang tayo. Then, ang problema dati, nagkasakit pa talaga ako. Hindi ko talaga naiintindihan talaga. Then, pagkatapos, pupunta ka sa ospital, maghingi ko ng tulong dati. Wala talaga akong mahingian na tulong talaga. Yun lang din na, pumunta na lang talaga ako sa alternative doctors. Na kahit pagkain na lang ang pagkain ko, gamot na. Diba? Let your food be your medicine. Let thy medicine thy food. Food na lang. Food, pagkain. Mga prutas, gulay, para ni Garden of Eden, si Adan at Eva, ayon sa Bible. Diba? Basahin mo sa Genesis yun. Diba? Fruit trees ang ginawa ni God Yahweh. Hindi yung mga corn beef loops, mga kape, mga soft drinks. Unnatural yung mga processed food yun. Diba? Pupunta tayo sa doktor, sa mga medical, nalalaman natin, diba? Pumunta tayo sa PGH doon. Pa-check up din yung ate ko. Ako nagkasama doon sa ate ko, nung ate ko si Ate Liz na ano din yun, high blood yata yun, na daming sakit niya dati. Ako kasama dyan sa PGH doon dati. Yun lang 2016 hanggang ngayon. Ay, siguro may 2024, bisita lang doon, sama ni ate ko. Pero yun lang din na sa Mindanao yata sa susunod. August siguro. Pero yun lang din masasabi ko guys na siguro sana guys. Yun lang din na tagal ko na hindi kabalik sa Mindanao talaga. Yun lang din masasabi ko na it's not an easy road talaga. Kung sa simbahan at being single nahirapan ka na at nahirapan ka na sa school ngayon at sa work mo, lalo nang mahirap talagang may anak na talaga. Napakahirap na talaga yan. Huwag mo i-expect na laro-laro lang, may bisyo-bisyo ka lang doon, laro-laro lang tingin mo sa buhay, mag games ka lang, bisyo-bisyo ka lang. Paano susurvive ang buhay mo? May anak ka. Paano mo kasihin yung pera mo na kinikitaan mo? May maipon ka ba? Nagre-ready ka ba sa magkasakit ka? Nakasundo ba kayo sa asawa mo? Ba? Partner na unbeliever din. Tapos, may time ka ba sa bata mo? Pareha lang siguro kandi-kanjik na inuna mo yung bisyo mo kaysa pamilya mo. Then, wala ang problema, ang reality, wala tayong naipon para sa sakit natin. Yung kabaong nga yung kabaong sa patay, 30K na ngayon Yung mga foreign service, yung mga libingan, siguro, abot siguro ng mga 100K yun. Diba? After 5 years, tatanggalin yung buto doon. Diba? Kahit sa mga local lang na government guys, mas doon ng 100K yan. Mamatay ang tao, ang kabaong. Dito sa lugar namin, libre ang dito kung butante ka Yun lang din na, it's so hard, magastos. Ang kamatayan guys, ang bisyo, magastos na. Pero ang problema dito, pagkasakit ka, nung na-enjoy ka na sa bisyo mo, kailangan mo gumastos sa masasakit mo. Nagkasakit ka dahil sa bisyo mo, sa mga kinakain mo. Tapos, saan kukuha ng panggastos mo? Mayroong naipon ba tayo? Ang bata mo, deficit din. Kawawa ang bata. That child is so helpless. Kawawa sila. Diba tayo maawa nun sa sarili natin? We only live once, sisirain lang yung buhay natin, diba? Sayangin lang ba yung kita mo na tinatrabaho mong pera na nakita mo? Diba? Sa mga bisyo na yun din. Wala ka lang, wala lang. Pagod kang araw-araw, wala kang maipon, wala kang makita, normal lang. Yun lang talaga na ako, na-realize ko na ito lang palang buhay. Na we should be smart and wise. Kasi minsan ngayon, wala sa akin, I based through the experience. I see a lot of person. Nakita ko maraming taong na-observe ko, na-interview ko, kahit sino. Hindi ako mahihaing tao sa mga
kwento-kwento, sa mga story, mga sharing, mga advice. Parating ni Papa Joe sa Visayas yung mga advisor mga magtatambag yung mag-a-advise ng mga tao story, sharing. Pero mabait naman tayo. Parang na-realize ko lang na mali yun. Medyo kung nahirapan ka na sa school at work mo, mahirap ng asawa talaga at anak. Mahirap na. Diba? Kailangan mo aralin yun. Tapos, yun na din na negosyo ang unahin. Para pag may negosyo ka na, tuloy-tuloy na yung kitaan mo, pwede ka na magbabata. Wala na magbuntis doon. Problema kasi sa karamihan, nabuntis na, wala pang kitaan. Kasi ang kita mo, wala na. Sa pagkain mo pa, may bata pa. Tapos, wala kang negosyo na nahandaan o pagkakitaan man araw-araw. Wala. Siyempre, pag may bata ka na, tuloy-tuloy na ang gastos. Straight na yan. Tapos, anong gagawin mo? Nalilito ka na, anong uunahin ko? Work A, work B, work C, work D. Ganon. Dito na sa bahay, dami kong gagawain simple na yun. Puyatas ka pa araw-araw. Bakbakan ka ba sa asawa mo doon, kada gabi. Tapos, yun talagang mamatured talagang mukha mo. Tatanda talaga. Puputi ang buhok mo, may high blood diabetes ka na, minsan may cancer na nga. Tapos, wala ka na ang mga kinakain mo, tuyo na lang, ginamos, kasi nagtitipid ka na. Huwag naman puro masarap ang pagkain mo kasi ubos lang din yan. CR lang mayaman. Then pagkatapos, ano gagawin mo? Wala kang naipon. Pero ang iba, ini-enjoy nila sa bisyo. Hindi nila ini-enjoy yung pag-iipon, mag-negosyo doon, maghanda. May bata lang ako, love lang, paluin ko lang. Hindi. Ano ba natutunan sa bata? Paano mo turuan ng bata kung hindi natin naturuan yung sarili natin, di ba? Yun lang din na ako, nalilito ko sa iba. Bakit inuuna nila yun? Unbeliever ang nakasama, di magkasundo, walang negosyo na inauna ang bata. Siyempre, bagyo yun. Ang may pera, kung mabuhay araw-araw, may gastusin talaga ang tao, ang sarili mo. Hindi, it's not enough ang sweldo mo. Hindi siya talaga tama. Hindi siya yung enough ba, tama sa gastusin mo. Yung sweldo mo. Medyo something na dapat yung kabataan pa talaga natin, yung super young. Kung hindi man, medyo matagalan konti. Pero aabot din tayo dyan. Yun lang din na kung masyadong atat tayo, hindi nakapaghintay, yung self-gratification ba, instant gratification na dapat kayo ngayon na, agad-agad, di maghanda, yun ang maghihirap sa buhay. Yung mga delayed gratification, sana mag-scandal ako, mag-asawa muna. Ngayon, di na lang muna, sa future times na lang. Yun tinatawag na delayed gratification. Dami natin pinag-aralan, dami tayong nag-college. Totoo, dami mga years na pinapractice natin sa buhay, nagtatanong. Dami na nating nalalaman guys. Pero ngayon nakita ko na talaga. Kasing liwanag ng buwan at araw. Clear as possible na pag wala tayong alam, masasayang lang lahat yung ginagawa natin. Kahit ako mismo, meron din ako mga kalamalian sa kabataan ko. Pero namamali ako noon kasi sa kabataan ko kasi wala din nagagabay sa akin. Walang nanay, merong nanay tatay pero yung guide sa buhay medyo wala, kulang kami diyan. Marami din kaming kapatid, meron kaming hanap buhay, hindi stable, hindi nag-iipon din, mga problema pa, nagkasakit-sakit pa. Yun lang din na ako mga pagkabata ko, hindi ko rin naintindihan yung pamilya ko dati. Love ko naman pamilya ko pero hindi kami ganun kasaksid. Yun siguro kung successful pa siguro ang nanay tatay ko, mayaman na siguro ako ngayon, pogi na. Pero ngayon dahil hindi talaga perfect ang sitwasyon, pasalamat tayong pinanganak sa mundo. Pero at least nabuhay tayo. Pero at least yung may alam ko ako ngayon, ginagawa ko to. I work out this. Tinatrabaho ko to bago ko nalaman to mga sinasabi ko lahat sa inyo. Nag-i-interview, hindi lang tayo tsuri, with person talaga, with the real situation. Diba? Hindi tayo nagagawa ng story lang na gawa, likhang isip lang. Hindi, in real situation talaga. In real person and real stories talaga. Okay, so like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Sensya na, tumaas. Ang dibdib ko sa kakasalita. Kakain pa tayo ng tanghalian. Thank you po. Ngayon po ay August 25, 2024.
Linggo, alas 12:30 ng tanghali. Thank you po. Maraming salamat po sa papanood po. Okay, i-like nyo rin guys. Supporta lang guys. Thank you po. At ang purpose ko lang, ang goal ko lang dito is para maraming gumanda ang buhay sa tao, di ba? Maraming mga kabataan na hindi maghihirap yung future nila kung sa video ko ba. Sana nalaman ko to noon. Itong mga sinasabi ko, kung may nagbablog noon, papanoorin ko talaga kasi itong mga sinasabi ko seryoso to. Hindi tayo nagbibiro. Bawal kasi magsinungaling dito ni YouTube. Yung ng advice na nakakapahamak, nakakasama, bawal yan. Dito magsasabi, we only advise what is true, real, and helpful. Nakakatulong talaga. At kung gagawin mo lang itong mga sinasabi ko, walang mawawala yun sa'yo. Problema lang mawawala yun sa'yo. Pero araw-araw may problema naman, pero makakayanan mo yung problema mo. Trust me. Kapag may bata ka na, magbabago na ang buhay mo. Babago na ang isip mo. Hindi dati na yung binata ka pa, tagal-tagal mo matulog. Pero mang may bata ka na at anak, matagal ka matulog kasi nagsisipag ka at maaga ka nang gumising. Ibakbakan ka pa sa asawa mo, magtrabaho ka pa, mag-ipon ka na, marami ka nang gastusin. You have no time for yourself but yourself and sa iyong anak, asawa mo. Okay, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Totoo lang yung sinasabi ko. Hindi tayo magbibiro dito, hindi ko kayo lulukuhin. Hindi kayo, basta sundin mo lang, wala mawawala dyan. Ikaw pang yayaman at lulusog pa ang buhay mo. Pag hindi mo susundin itong sinasabi mo, gagawin mo yung gusto mo, good luck, go ahead. Basta, pag hindi ka magsisi dito, pag alam mo to, talagang, pag alam mo to mga sinasabi ko, pag ginawa mo to, one day it will save your life. Itong mga sinasabi ko, ito magliligtas sa buhay mo. Okay? Like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po.